Andiyan ba, te? Andiyan pa siya. Te, dalawang buwan. Praise the Lord, hallelujah. Pagpalang tayo po sa bawat isa, hallelujah. Tulad ng madalas na sinasabi mga kapatid, dito sa likod ng pulpito, huwag niyo akong titignan dahil meditation lang kayo mga kapatid. Focus tayo sa salita ng Diyos na siyang nagbabago ng buhay ng bawat isa na magdadala sa atin sa kaharian ng Diyos. Kung lalakaran natin ang mga naririnig natin dito sa lahat ng nangyayari sa likod ng pulpito. Amen mga kapatid. Amen. Hallelujah. At ang pamagat ng ating pagsalusaluan sa umagang ito, paano unawain ang simbahan at ang papel mo dito. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12 hanggang 27. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan. Gayon din naman kay Kristo, sapagkat isang espiritu ay nabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Grigo, maging mga alipin o mga laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu, sapagkat ang katawan ay isang sangkap, kundi marami. Hallelujah. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga, dahil dito, hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tenga, sapagkat hindi ako sa mata, ay hindi ako sa katawan, kundi nga dahil dito, hindi sa katawan. At kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pang-amoy? Datapwat, ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At tayo'y lahat nga ay pawang isang sangkap. Saan naroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap na ngunit isa ang katawan at hindi makapagsasabi ang mata sa kamay. Hindi kita kinakailangan at hindi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi. Kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na waring lalong mahihina. At yaong mga sangkap ng katawan na inaakala natin kakaunti ang kapurihan. Sa mga ito, ipinagkaloob natin na lalong sagalang papuri. At ang mga sangkap natin na mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yaman ang mga sangkap natin na ay sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Datapwat, hinuhusay ng Diyos ang katawan. Binibigyan lalong saganang puri yung sangkap na may kakulangan. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan. Kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam sa kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ay ang lahat ng mga sangkap ay nagagalak na kasama niya. Kayo nga ang katawan ni Kristo. Ang bawat isa ay sumasang mga sangkap niya. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Ayon sa talata mga kapatid na nabasa natin, ang tinutukoy natin mga kapatid dito, ang pananampalataya natin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang papel dito sa church. Lahat ng gawain para sa kapurihan ng Panginoon. Tinatawag nating ministry. Kahit itong mga kapatid, kahit ito ay malaki at maliit, ang bumubuo nito mga kapatid sa simbahan ay tayo ay tagasunod ng Panginoong Hesus.
Hindi sa literal na building, mga kapatid, o istruktura. Hallelujah. Tayo ang katawan ni Kristo, ang bawat membro o bahagi ng katawan. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Bilang katawan natin, mga kapatid, ito ay dapat natin ingatan. Hallelujah. Ang bawat isa. At hindi natin ito sinisiraan kung anumang parte ng katawan. Saktan, hindi natin sinasaktan. Ay ramdam natin, ramdam ng buong katawan. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi, ang templo, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 hanggang 20. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? O hindi kayo ang sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin ninyo ang katawan ng Diyos. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Sabi, mga kapatid, tayo ay nahugasan na, nilinis na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, mga kapatid, sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ni Kristo. At sa pangalan ni Kristo na kanyang Espiritu ay mananahan sa atin. At dito, mga kapatid, tayo ay magiging templo ng Diyos. Ay mga kapatid, sa nabasa natin, mga kapatid, hallelujah, tayo ay templo ng Diyos. Hindi dapat natin ito binabago. Hindi na kailangan natin magpadagdag pa ng kung ano-ano. Magpadagdag, magpatangos. Hindi na kailangan natin magpatangos. Tayo ay Pilipino, mga kapatid. Hallelujah. Dapat makontento tayo kung ano ang binigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah, Jesus. Hindi na natin kailangan baguhin pa ang ating sarili. Dapat tayo ay makontento. Hindi po ba, mga kapatid? Hallelujah. Dito sa bahay panambahan, tayo ay tinatawag na sangkap. At meron tayong kanya-kanyang papel dito, mga kapatid. Hallelujah. Lahat tayo ay may kanya-kanyang parte na dapat nating gampanan, mga kapatid. Hallelujah. Gampanan natin ang buong puso, mga kapatid. Hindi yung pakunwari, mga kapatid, hindi yung kaplastikan. Kaya dapat gampanan natin ito ng mabuti. Ang sabi sa pundasyon, sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9 hanggang 11, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad ng matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit iniingatan ng bawat tao kung paano ang pagtayo niya sa ibabaw nito, sapagkat ang sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus, mga kapatid. Ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 19 hanggang 22, kaya nga, mga kapatid, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulo sa batong panulong, mga kapatid. Nasa Kanya ang buong gusali na nakalapat ng mabuti at lumago upang maging isang templo banal sa Panginoon. Nasa Kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Tayo, mga kapatid, ay servant ng Panginoon, manggagawa sa Panginoong Diyos. Tayo ay ginagamit sa kapurihan ng Panginoon, mga kapatid. At lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, hallelujah, sa gawain ng Panginoon ay siya dapat, mga kapatid, ang madakila at makilala. Hallelujah. At hindi yung gumagawa o yung nagtuturo, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Ang mga bato, ang sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 5, kayo rin naman na gaya ng batong buhay na natatayong buhay na ukol sa Espiritu upang maging
pagkasarduting banal upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen mga kapatid. Dito mga kapatid ay inilalarawan tayo bilang isang batong buhay na mahalaga makabahagi sa katawan. Tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo na bumubuo at nag-iingat sa katawan. Isang katawan na napakahalaga upang mabuo ang templo mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi, ang pader at ang pintuan, ang sabi sa Isaiah, chapter 60, verse 18, karahasan ay hindi maririnig sa iyong lupain, ni ang kawakasan o kagibaan sa loob ng iyong hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kutas ng kaligtasan at iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Hallelujah. Dito mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, kung tayo ay lumalakad, nakasama natin ang Panginoon ay may protection ka. Kahit anong, parang kang napalibutan ng malaking pader, hindi ka maano, mga kapatid, na kahit saan ka pumunta, kahit anong ginagawa mo, sa araw-araw nating buhay, ano man ang, saan ka man napupunta, alam mo ay may protection ka. Pero huwag natin hayaan ang protection na yun na mawala sa atin. Kaya kailangan natin lumakad sa kalooban ng Panginoon, lumakad ng may kabanalan. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Yung pagsuway sa mga pinuno, lalo na sa ating leader, sa ating pastor. Sino ang pinuno natin dito? Ang ating pastor. Hallelujah. Kung paano mo siraan, sinisiraan mo ang ating butihing pastor. Hallelujah. Kung wala kang magandang sasabihin, mas mainam pang ititiko mo yung bibig mo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang tanong ko sa iyo, may kaligtasan pa ka. May kaligtasan ka pa kaya kung ganyan ang ating leader o elder, hindi ka nakikinig. Ang tanong dyan kung may kaligtasan. Kaya, praise the Lord, hallelujah. Kaya kailangan natin lumakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Bilang matagal na sa pananampalataya mga kapatid, dapat tayo mag-encourage sa mga bago. Bilang leader, anuhin natin sila, turuan natin sila kung ano ang nararapat at hindi. Dahil tayo ang leader, maganda tayong halimbawa sa kanila. Hindi yung ikaw ang leader na katitisuran kanila, mga kapatid. Halimbawa, yung mga nanlalamig na mga kapatira natin, tawagan natin sila, i-encourage natin sila upang sila magbalik sa bahay pa ng bahay. Amen mga kapatid, ang haligi, sabi sa 1 Timothy chapter 3, verse 15, ngunit kung ako'y magluwag ng mahabang panahon at upang maalaman kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suway sa katotohanan. Amen mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Bilang isang mananampalataya mga kapatid, ipakita natin na maganda tayong ihemplo sa mga kapatiran natin, lalo na sa mga bago. Pakita natin ang magandang halimbawa sa loob at labas. Hallelujah, Jesus. Huwag kang tawa-tawa dyan, Brad Renzo. Kaya tayo ng magandang halimbawa, iwasan natin na tayo katitisuran ng ating kapatid. Minsan may mga kapatid na mga bago sa pananampalataya, hindi natin maiwasan na sila ay lumalabag. Amen. Lumalabag sila, mga bago sila lumalabag. Pero ikaw bilang elder, leader, pakita mo sa kanila, kausapin mo sila ang magandang halimbawa, magandang exemplo mga kapatid. Hindi yung kinukonsinti mo pa. Hallelujah. Ang haligi ay dapat matibay at matatag. Dapat ipakita natin. Kapag mali ay mali, dapat natin, hindi natin dapat hinahayaan o pinababayaan, lalo na sa ikasisira ng bahay pa ng bahay. Lord. Pantakip. Sabi sa Psalms 91 verse 1, siyang tumatahan sa lilim ng dako ng kataas-taasan ay manatili sa lilim ng kapangyarihan sa lahat. Ang ganda sa kaya Diyos yung tingin ah. Tingin na titig ah.
Hallelujah, Jesus. Kung tayo daw mga kapatid ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, ay may sa kalooban ng Panginoon, ay meron tayong proteksyon na kahit anong gawin sa iyong paninira, ay hindi ka magigiba mga kapatid. Hallelujah. Kahit saan ka man naroon, kung ano man ginagawa mo, nandyan ang Panginoon. Hallelujah. Kaya lang lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang mensahero ng templo, ang sabi sa Hebrew, chapter 13, verse 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Amen. Na parang sila'y nangagsusulit. Hallelujah. Amen. Ano ba yun mga kapatid? Amen. Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid sa talata ay napakalinaw na sinasabi ng Panginoon sa talata, magsitalima tayo sa mga namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangapupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nila na may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y din ninyo mapapakinabangan. Sabi mga kapatid, hallelujah, sabi sa talata, hindi basihan ang pagiging matanda o propesyon mga kapatid. Hallelujah. Sa isang tao na hindi sumunod sa utos ng pastor o leader sa napunood. Sorry Lord. Lord, buti alam mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya maraming ginagamit sa bahay panambahan, hallelujah, ng mga profesional. Pero mga kapatid, hindi sila ginagamit na mensahero ng Diyos dahil para iparating sa kanila, iparating sa kanyang salita at babala mga kapatid. Ang mensahero ng templo ay hindi rin perfecto mga kapatid. Ngunit sila'y mahihina at mababa. Ang ginagamit upang ibagsak ang mga nagmamataas at nagmamalaki mga kapatid. Hallelujah. Pinakain ng Diyos ang kanyang katawan sa pamamagitan ng Espiritu at salita. Ayon sa John chapter 15, verse 1 hanggang 8. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen. Kayong malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ganyan ang sanga na kapag bunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga ang manatili sa akin at kayo'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siyang matatapon katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siyang itatapon katulad ng sanga. Ano ba yun? Praise the Lord. Saan na ba tayo mga kapatid? Kayo'y Anong verse na yun? Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo sa anuman iyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y luluwalhatiin ang aking Ama nang kayo'y magsipagbunga ng marami at gayo'y din magiging aking mga lagad. Amen mga kapatid. Hallelujah. Ayon sa talata mga kapatid, hallelujah Jesus. Saglit lang po mga kapatid. Hallelujah. kailangan
Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, siya ang puno at tayo ay sanga. Tayo ay sanga at ang kanyang tayo ay nabubuhay kung tayo ay hindi tayo mabubuhay kung tayo ay hiwalay sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. At tayo ay nabubuhay ayon sa kanyang salita. Patapos na tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, tatapwat sinumang sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Iyon, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Tapos na tayo. Conclusion. Ang sabi sa Hebrew chapter 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, Amen. kundi mga karalan sa isa't isa. Amen. At lalo na inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So mga kapatid, hallelujah, sinasabi mga kapatid sa talata, na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon, mga kapatid. Pinapakita ng Panginoon ang kahalagahan ng fellowship. Siya mismo, ang Panginoon mismo ang nagsasabi na huwag natin pabayaan ang pagkakatipon, mga kapatid. Hallelujah. Pero maraming mga Kristiyano, hallelujah, ang hindi ito naunawaan ng lubusan. Maraming salamat. Pagkabihan na glory, God is sa maaari na tayo po ngayon. Nawa ito, may natutunan tayo, mga kapatid. Hallelujah. May mapulot tayo. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Lord. Salamat sa mga salita na nagbigay sa amin ng kaalaman, karunungan. Hallelujah, hindi man kami, Lord, karapat-dapat mo. Ngunit pinapaging karapat-dapat mo kami, Lord, binibigyan mo kami ng pagkakataon upang ikay aming mapurihan. Wala po kami, Panginoon, magagawa kung kami ay wala sa salamat, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, ganyan po, Lord, ang aming gawain, ang tirang gawain, Lord, nawa ang lalabas sa kanilang bibig at matulad namin sa iyo. Maraming salamat, Lord, ito po aming salamat, dalangin namin sa salamat sa iyo, sa pangalan mo namin, Jesus, in Jesus' name. Amen.